Developing story po, sumuko ngayong gabi si dating Senador Bong Revilla na pinaaresto ng Sandigan Bayan kaugnay sa flood control scandal. Sa Facebook Live ngayong gabi, iginit ni Revilla na inosente siya. May live report si EJ Gomez. EJ. Atom, dumating ngayong gabi sa CIDG headquarters dito sa Camp Crame sa Quezon City si dating Senador Bong Revilla. Kasunod yan ng inilabas na arrest warrant laban sa kanya ngayong araw. 9:57 p.m. namataan natin ang pagdating ni Revilla. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kasama niya ang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. Sa videong pinost sa social media ni Revilla pasado alas 9 ngayong gabi, naglabas siya ng sama ng loob sa inilabas na arrest warrant. Aniya, parang walang due process. Iginiit niya ring inosente siya at nananawagan ng panalangin. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Pumunta dito sa Camp Crame together with his wife, tapos yung mga anak niya, then para mag-surrender. So nag-surrender sila, sumuko. Surrender sila. Oo. Ang pagpapaaresto kay Revilla ay sa bisa ng warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division na siyang may hawak sa kanyang kasong malversation through falsification of public documents matapos ang raffle ng mga kaso ngayong araw. Non-bailable ang kaso. Co-accused ni Revilla ang mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanita Mendoza at Christine Pineda. Naglabas na rin ng whole departure order laban sa 7. 4th Division naman ang hawak ng kasong graft laban kay Revilla. Inakusahan silang nagsabwatan para ilabas ang pondong pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi, Bulacan. Walang naitayong proyekto ng inspeksyonin ng lugar. Ayon sa ombudsman, nameke umano ng accomplishment report at billing document para sa paglalabas ng pera. Idinawit pa noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si Revilla ng pangungumisyon ng 25% sa mga proyekto at hinatiran pa nga raw si Revilla ng 125 million pesos na kickback sa bahay ng dating senador sa Cavite. Todo tanggi dyan noon si Revilla na tinawag ang aligasyon na imbento at political persecution. Sinisiraan lang daw siya para malihis sa totoong may sala. Atom, kanina ay merong mga barikada dito sa may kalsada nitong harap ng PNP CIDG pero inalis yan kanina ang pasado alas 10. Pagdating naman ng 10:30 p.m. ay meron tayong nakita nga pumasok na van na may laman na bed frame at kutsyon. Wala pang kumpirmasyon yan na i-confirm pa natin sa PNP CIDG pero posible na dito magpalipas ng gabi si dating Senador Bong Revilla. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, EJ Gomez. Dinala sa NBI ang mga kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla na sina dating Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza matapos damputin sa Senado. May live report si Rafi Tima. Rafi. Atom, sumailalim na nga sa booking procedure itong si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza. Kani-kanina lang ay sumailalim na rin sila sa medical check-up dito sa Medical Legal Office dito rin sa NBI headquarters dito sa Pasay. Kanina nga ay kinuha sila ng NBI sa Senado kung saan sila nakakustodiya. Pagdating dito sa NBI headquarters ay sumailalim agad sila sa booking procedure kasama rito yung pagpiano o yung pagkuha ng fingerprints at pagkuha ng kanilang mugshot. Kaninang hapon lang lumabas ang warrant of arrest ng dalawa mula sa Sandigan Bayan kasama si dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation through falsification of public documents. Dahil walang custodial facility ang NBI dito sa kanilang opisina, dadalhin sa NBI custodial facility ang dalawa sa Muntinlupa.
Bukas, inaasahan namang dadalhin na sa Sandigan Bayan ng dalawa para sa return of warrant. Ayon sa NBI, Sandigan Bayan ang magdedesisyon kung saan ikukustudiya ang dalawa habang hinihintay ang kanilang paglilitis. Kanina agad ding dumating dito sa NBI ang abogado ng dalawang dating DPWH officials. Tumanggi muna siya magbigay ng pahayag pero nagpahiwatig siya na mas gugustuhin sana nilang manatili sa kustudiya ng NBI ang kanyang kliyente. Ang dalawa namang kapwa-akusado ni Hernandez na sina Engineer RJ Dumasig at Accountant Juanito Mendoza ay isinasailalim na rin sa booking procedure sa NBI NCR office. Ayon sa NBI Atom, anumang oras ay dadalhin na sa NBI Custodial Facility sa Muntinlupa ang dalawang akusado kapag natapos na yung kanilang booking procedure. Yan ang latest mula dito sa NBI headquarters sa Pasay. Atom? Maraming salamat, Rafi Tima. Sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa maanumalyang flood control projects, ginisa si dating DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay sa mali-maling coordinates ng mga proyekto. Sabi ni Bonoan, umasa siya sa datos mula sa opisina ni umaong Undersecretary Catalina Cabral. May report si Joseph Moro. This hearing is resumed. Pumalag si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na di bababa sa 5 bilyong pisong allocable projects kada taon ang hawak ni Bonoan mula 2023 hanggang 2025. Sabi noon ni Bernardo na sa average na 15% ang nakuhang kickback dito ni Bonoan. Sabi ni Gatchalian, posibleng mahigit 2 bilyong piso ang kickback ni Bonoan. Pinabayaan yung nangyayari to under your watch. As Secretary of the Department, I have general oversight. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, And yung this oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. Naungkat din na sa 416 na hinihinalang ghost projects, 337 ang may maling grid coordinates ayon sa DPWH. Ang coordinates nila na ipinasa sa sumbong sa Pangulo website ay mula sa planning stage ng proyekto, hindi sa coordinates ng mismong pinagtayuan. Halimbawa, sa isang flood control project sa Nagalian, La Union, halos 2 kilometro ang pagkakaiba ng coordinates. Sa Cagayan River naman, mahigit 2 kilometro ang kaibahan. Pag mali yung grid coordinates na sinabit, siyempre, lolobo yung ghost projects. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Out of the supposedly 421 na trimmed down to 416, dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Sabi ni Bonoan, umasa siya sa datos na ibinigay ng opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Dahil mali-mali ang coordinates, uulitin na naman ang inspeksyon sa mga proyekto. Nasayang ang buwis at oras sa naunang assessment. Kung natapos na po natin yung 1/3 ng 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess na naman po natin to. Just to be sure po na with our data. Bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Parang ngayon lang lahat ito nalalaman. Initially po, nagbuo nga po ng team itong ICI composed of the AFP, PNP, and DepDev. And they relied on the coordinates dun po sa sumbong sa Pangulo. Sinabi naman ng Justice Department na sa natukoy na 421 ghost project, 14 ang kumpirmadong guni-guni lamang. Samantala, sinabi rin ng DOJ na isa si Bonoan sa mga inireklamo ng NBI ng plunder o pandarambong dahil sa mahigit 50 million pesos umanong nakubra sa mga serye ng transaksyon sa mga manumalyang proyektong kontrabaha. Kasama ni Bonoan sa asunto sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Nakatakdang maglabas ng sapina para sa preliminary investigation ng DOJ. Dahil naman sa di pagsipot sa pagdinig kanina, naglabas ng show cause orders ang Senado para kay Saldi Co at 5 iba pa. Pinigyan sila ng 2 araw para tumugon dito. Hearing is suspended. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinai-impeach si Pangulong Marcos ng isang abogado. Kabilang sa mga sinasabing batayan ang pagsuko nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court.
Kabiguang i-veto ang unprogrammed appropriations sa mga nakaraang budget at umano'y pagbenepisyo sa mga kickback sa budget insertion at ghost flood control projects. Sagot ng palasyo, walang basihan ng mga ito. May report si Tina Panganiban Perez. Umano'y utos na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kabiguan daw na i-veto ang unprogrammed appropriations sa national budget mula 2023 hanggang 2026. Umano'y pagkubra sa mga kickback sa budget insertion at ghost flood control projects. Pagkanlong daw sa mga kaalyado sa itinatag na Independent Commission for Infrastructure at alegasyong paggamit ng droga. Ito ang 5 impeachable offense na binanggit sa impeachment complaint na inihain ngayong araw laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang abogadong si Andre De Jesus ang nagsampa ng reklamo nag-aakusa sa Pangulo ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the president. I've never met either the president or the first lady. Batay sa House Rules on Impeachment, isang reklamo lang ang pwedeng ihain laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Committee on Rules ang nagre-refer ng mga impeachment complaints sa Committee on Justice. Si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang leader ng Committee on Rules. Sinusubukan pa naming kunin ang kanyang panig sa reklamo laban sa ama. Tugon ng Malacanang, nirerespeto ng Pangulo ang proseso. Pero walang basehan ng mga grounds sa reklamo gaya sa alegasyong pinayagan daw ng Pangulo na makidnap si dating Pangulong Duterte. Ito ay sinasabi nating case of first impression. So wala pa pong nadidesisyonan patungkol dito sa ganitong klaseng impression or rather case at sitwasyon. Kaya masasabi po natin na wala pa pong basehan sa ngayon. Ang reklamo sa Pangulo ay inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Isa sa mahigit 200 kongresistang pumirma rin noon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at inirekomenda rin ng ICI na kasuhan ng Ombudsman sa flood control scandal. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. Ang party list na nag-endorse ay isa sa 8 na contractors na nabanggit ng ICI. Kinwestiyon naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kapatid ng bise, ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamong inihain ni De Jesus na protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Nasa Visayas kanina ang Pangulo. Sa Antique, pinasinayaan niya ang airport ng San Jose de Buena Vista at binisita ang rice processing system sa Hamtic. Nagpunta rin ang Pangulo sa Sumag Water Treatment Plant sa Murcia, Negros Occidental. Inanunsyo rin ng Pangulo ang bagong tuklas na natural gas field, 5 kilometro mula sa Malampaya gas field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa 1 taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng 1 taon. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 barangay ang apektado ng sunog sa Mandaluyong. Natupok ang mga bahay sa Barangay Addition Hills at bahagi ng Barangay San Jose. 400 pamilya ang apektado, 5 ang sugatan. Ayon sa BFP, aabot sa 2 milyong piso ang pinsala ng sunog na umabot sa 3 alarma. Nagpahirap daw sa pagpupula ang kitid ng mga kalsada. Miguel Tan Felix and family enjoys a quick getaway sa Batanes para sa birthday ng kanyang daddy. Okay naman daw kay Mommy Grace ang majestic view ng rolling hills.
Yasser Marta at Rob Ginto sa Bali, Indonesia naman nagbakasyon. Nagstay sila sa Nusa Penida na kilala sa Limestone Cliffs. May mapait namang karanasan sa Bali ang digital dance star ng Stars on the Floor na si Joshua Dicena. Naaksidente kasi siya sa motorsiklo. The motorcycle, full throttle, there was an incline. I shot myself up in the air for like a second, fell into the sewer, as in diretsong kanal. The bike and I went straight into the corner. Bukod sa mga sugat sa muka, kamay at braso, maayos na ang lagay ni Joshua. Ang Stars on the Floor judge naman na si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, pinasaya ang Cebuano crowd. Hype na hype sila sa dance moves ni Yan Yan na nakuna ni Primetime King Ding Dong Dantes sa kanilang Pakikipit Senyor sa Sinulog Festival. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.